Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 19, 2026. Pag-usapan po natin, ito pong sa kauna-unahang pagkakataon, sinampahan po ng impeachment complaint ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa House of Representatives. Apat po o lima ang pangunahing batayan po dito. Isa-isahin po natin Ayon po sa quote card mula po sa News 5, pero mamaya babasahin po natin yung kabuuan ng balita, pakikinggan po natin yung abogado na nagsampa po nito at saka yung mismong impeachment complaint laban kay Pangulo. Ito po yung limang batayan. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay inutusan ang pagkidnap at pagsurrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay adik at ang kanyang kondisyon ay naglalagay sa kanya sa alanganin sa mga desisyon niya at sa kanyang pamumuno. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos daw po ay hindi bineto ang unprogrammed appropriations na nakalagay po sa General Appropriations Bill ng mga taong 2023, 2024, 2025 at 2026. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos daw po ay nakinabang sa mga budget insertions at ghost flood control projects. At panghuli, ang ating Pangulong Bongbong Marcos daw po ay binuo ang ICI para protektahan ang kanyang mga kaalyadong korap. Nakakatawa po itong mga basihan ng nag-file po ng impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos. Basahin po natin yung particular ng balita, January 19, 2026, first ever impeachment complaint filed against PBBM. Find out congressman who endorsed it. Sino po ang nag-endorse nito? Ang Pusong Pinoy Party List representative na si Jets Nizay. He endorsed this Monday morning, January 19, an impeachment complaint against President Marcos, the first under the latter's administration. The impeachment complaint, which cited 6 grounds, was prepared by a private citizen lawyer, Andre De Jesus. Oh, 6 pala yun, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang po yung nasa code card ng TV5 na binasa po natin. Pero sinasabi po dito, 6. At 3 grounds po na naayon sa konstitusyon ayon dito ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and graft and corruption. Ito po ay tinanggap ng House Secretary General Cheloy Garapil. Ito po yung abogado na nag-file po ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos at pakinggan po natin kung siya po ba ay meron talagang sapat na basihan para po sa kanyang mga sinasabi. Might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. And we are holding the president accountable as well. This is not the main thrust of the impeachment complaint, but it is one of them. It is an issue that has been dodged by the president. It's an issue that has been dodged by Malacanang. They're just sweeping it under the rug. But mind you, in our rules on evidence, when an act or declaration is made such that if it is proved within the hearing and observation of a party, and if untrue, should deserve a comment and none is made. Under our rules on evidence, that failure to comment, that failure to react, it can be taken against you. In other words, that is a rule of evidence that codifies silent. Sinasabi nitong abogado na ito na kapag hindi mo daw po nireaksyonan yung dapat mong reaksyonan, sinagot yung dapat mong sagutin, pwede nang gamitin sa'yo. Sa madaling pagkakaunawa. Pero, yan po ba ay makatotohanan? Hindi po. Wala pong katotohanan to. Binibilog lamang po ng abogado na ito ang utak ng mga kababayan po natin Pilipino. Unang-una, ang alegasyon po ng adiksyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay malinaw pong sinagot niya
noon pa man hindi pa siya Pangulo ng Pilipinas. November 2021, nagpa-drug test na po ang ating Pangulo sa alegasyon sa kanya ng paggamit po ng cocaine. At alam naman po natin kung ano ang naging resulta doon, negatibo. Kailangan pa bang ulitin ng ating Pangulo para lamang isatisfy ang mga kritiko niya? Hindi. Hindi kailangan gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos yun. No other than former President Rodrigo Duterte did the same, di ba? Nung hinamon siya ni dating Senador Antonio Trillanes na magpa-drug test, ano ba ang naging aksyon ng Malacanang ng mga panahong iyon? Sabi ni Harry Roque bilang spokesperson ng Malacanang, hindi kung sino lamang ang pwedeng mag-utos sa Pangulo kung ano ang dapat niyang gawin o dapat hindi niya gawin. In short, mga tol, double standard yata itong ginagawa ng mga tao na ito. Kapag ka sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, pwedeng hindi sagutin at hindi i-apply yung rules of evidence sa sinasabi niya, pero pagka kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat sagutin. Hindi niyo po kami malilinlang. By the way, sino ba tong tao na ito? I do not know. Pero meron ako nakitang post, bokalista daw to ng banda dati. Ewan ko kung hanggang ngayon tumutugtog. Kaya nga sabi na lang natin, mukhang mas maigi pang mag-focus siya sa pagiging bokalista kaysa sa pagiging abogado. Dahil yung kanyang mga ginamit na basihan, sabi nga ni Fiscal EJ, ito, ipakita ko po sa inyo, yung post po ni Fiscal EJ dito. Hinggil po diyan sa mga basihan na kanya pong ginamit. No? No kidding. Really? Sureness? These are the reasons for impeaching the president? Oh. Natatawa na lamang si Fiscal EJ doon po sa mga dahilan ng abogado na ito para po sampahan ng reklamong impeachment si Pangulong Bongbong Marcos. Again, ito pong abogado, hindi natin alam kung ano po ba talaga ang kanyang layunin, kung sino po ba ang nasa likod niya, pero may mga rumors na gagamitin po ito para po i-amplify yung panawagan ng mga Duterte supporters na magbitiw sa pamumuno si Pangulong Bongbong Marcos, lalo na ang paparating nilang malawakan daw na rally sa January 31, 2026. Kaya pinaunahan na kagad nila ito para magkaroon sila ng naratibo na ini-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat ang nag-endorso po nito na representante mula po sa Pusong Pinoy na party list ay pinabubulaanan ngayon ang akusasyon sa kanya na siya po ay nagtatrabaho para kay VP Sara Duterte. Pero meron din pong rumors na ito pong kongresista na ito ay isa sa mga nabansagang kontraktor. Bago natin puntahan yung alegasyon ng pagiging kontraktor dito kay Representative, sino ba to? Jeremy Jet Nisay, basahin muna natin yung kanyang pagtanggi na siya po ay nagtatrabaho para kay VP Sara. Sabi po dito sa balita, itananggi ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jeremy Jet Nisay ang nag-endorso sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay nagtatrabaho para kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam nitong Lunes, direktang tinanong si Nisay kung siya ay nagtatrabaho para kay Duterte. Mabilis ang naging pagsagot niya, no. Sino bang umaamin sa mga pagkakamali? Sino bang umaamin sa kanilang tunay na motibo? Nang tanungin kung ano ang kanyang motibasyon sa pag-endorso ng reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus, sagot ni Nisay, siguro nung nilapit sa akin ni Attorney Andre, pinag-aralang mabuti. Actually, hindi lang naman ako nag-aral nito. Siyempre, yung mga legal namin. So, pinag-aralan namin ng halos ilang weeks. Nakita namin na ito yung hinahanap ng ating mga kababayan. Ay anak ng teteng, sinungaling. Kung ilang weeks nilang pinag-aralan yan, bakit kasama na kagad sa basihan yung 2026 pag na hindi daw pagbito ni Pangulo? Diba? Anyways, ito yung Nisay na yan mga tol.
Sa ko nakita yon. Yan. Sino ba tong si Nisay? Ito po ay binansagang contractors no? Yan Ayon po dito sa post ng Impact Leadership, who is Jet Nisay? Contractor endorses first Marcos impeachment. House Deputy Minority Leader and Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay on Monday endorsed the first impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. filed by lawyer Andre De Jesus. Nisay has previously been implicated by the Independent Commission for Infrastructure in the flood control corruption scandal. Kaya naman pala, may issue pala itong Congressman Nisay. Nasasangkot di umano ito sa flood control corruption. In November 2025, the ICI formally recommended that the Office of the Ombudsman file criminal and administrative charges against 8 lawmakers, including Nisay, for alleged conflicts of interest in government contracts. According to ICI Chair Andre Reyes, Nisay was linked to JBN Construction and Trading, which allegedly benefited from contracts in violation of the Code of Conduct for Government Officials and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nisay's political career includes serving as a member of the 19th Congress Chief of Staff to former Bataan 2nd District Representative Joet Garcia or Gracia and 3 consecutive terms as Councilor of Balanga City, Bataan. Ngayon, ang tanong mga tol, meron kayang motibo sa likod nitong pagsasampa niya o pag-endorso niya ng impeachment complaint laban kay Pangulo? Siyempre, sa unang sulyap, makikita kaagad natin na ito ay susumikap na yung nilalayo ng ating Pangulo mapanagot ang mga balasubas sa ating gobyerno ay mapigilan nila. Kasi sinasabi ngayon na itong si Congressman Nisay di umano'y sangkot sa flood control project anomalies at nirerekomendang ang sampahan ng Ombudsman para sa paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. Kayo na ang humusga kung meron po bang motivation talaga na hindi maganda itong kongresista na ito na nagsampa o endorso sa impeachment complaint ni Pangulo. Saka by the way, hindi lang ito ang unang complaint na ihahain laban kay Pangulo. Nagpahayag din ang Makabayan Black. Ano pa bang i-expect natin sa mga grupo po na yan na wala yatang matinong gobyerno? Lahat sila lagi na lamang kontra sa gobyerno at lagi na lamang pumupuna sa kahit sinong gobyerno. Kaya wag na tayong mag-isip pa kung ano ang motivation ng Makabayan Black. Pero ang maganda dito mga tol, mukhang hindi yata nag-iisip tong mga tatanga-tangang DDS na sa pamamagitan po ng paghahain nila ng impeachment complaint kay Pangulo, itinitrigger kagad nila yung 1-year bar rule para sa impeachment complaint sa Pangulo ng Pilipinas. Tingnan nyo naman, yung mga basihan, hindi titindig ito. Naniniwala ako na hindi po ito uusad dyan po sa Kongreso. At the moment na yan ay mapatay na sa House of Representatives, definitely, secure na ang ating Pangulo sa isang taong hindi siya pwedeng sampahan ng impeachment complaint sa kasalukuyan. No? Yung kay Sara Duterte, matatapos na ang unang taon. Yung 1-year bar rule matatapos sa February 6, 2026. At doon, sigurado may magsasampa din ng impeachment kay Sara Duterte. At ako'y naniniwala na yung impeachment complaint na yon sapat ang basihan para umakyat ito sa Senado. May mga post dito tungkol po sa pinag-uusapan natin, yung kabuuan po ng kopya ng endorsement nitong si Nisay. Yan, verified complaint for impeachment. Pinakita ko na lamang po sa inyo. Kung gusto nyo basahin, i-screenshot nyo na lamang. Pero nakapost po ito sa Laitera page. Yan.
At meron din pong pagsagot, syempre, ang mga kapwa po natin, PBBM supporters na nagtatanggol sa ating Pangulo. Katulad nitong si Stephen Lee. No? May mga pagtatanggol po siyang ginawa dito. Sige, basahin ko na lamang. Panulat po ito ni Stephen Lee bago yung opisyal na pahayag dito ng Malacanang, saka natin basahin. Total, yung grounds parang sinulat ng DDS vloggers. Ako na muna ko kontra, sabi ni Stephen Lee. Unang basihan nila, inutusan ni PBBM ang pagdukot at pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Pagsalungat, walang naganap na pagdukot. Inaresto si Duterte alinsunod sa isang warrant ng ICC na idinaan sa Interpol. Kumilos ang mga otoridad ng Pilipinas ayon sa kinikilalang mga pamamaraan ng pandaigdigang pagpapatupad ng batas. Walang ebidensyang nagpapakita na inutusan ni PBBM ang isang illegal na pagdukot o nilampasan ang due process. Medyo i-correct natin ang bahagya, Ang naging primary basis ng ating gobyerno para po arestuhin si Rodrigo Duterte ay hindi po yung pandaigdigang pagpapatupad ng batas, kung hindi yung Republic Act 97 o 9858. Nakalimutan ko bigla, Yung ito po yung batas na tumutukoy sa crimes against humanity na naipasa noong 2009. Hindi ko maalala yung eksaktong figure. 9858 ba yun? Basta yan po, ayon po sa section 16 or 17 po nito, ang ating gobyerno ay pwedeng makipagtulungan sa isang international tribunal such as the ICC kapag ka meron pong naiimbestigahan o akusado doon na maaaring gawan po o magkaroon po ng isang paglilitis at sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga yon na sinasagawa nila ay makikipagtulungan po ang ating gobyerno either by extradition or by surrender. No? At sa parte na yon, hindi po estado ang ICC Ang ICC po ay isang international tribunal kaya hindi po pwede ang extradition. Malinaw na pwede ang surrender. At ganun po ang ginawa ng ating gobyerno. Ikalawa, si PBBM ay adik sa droga at naaapektuhan nito ang kanyang pamumuno. Pagsalungat ni Stephen Lee, isa itong paratang sa politika na walang ebidensya. Walang medikal na ulat, desisyon ng korte o opisyal na drug test na sumusuporta sa pahayag. Paulit-ulit itong itinanggi ng Malacanang at ang mga sinasabing video ay napatunayang maling impormasyon o ibinasura. Idagdag na natin yung sinabi natin kanina. Sa pamamagitan ng resulta ng drug test noong 2021, napatunayan na ang mga alegasyon kay Pangulong Bongbong Marcos na siya po ay gumagamit ng illegal na droga ay wala pong katotohanan. Sapagkat sa resulta ng drug test na isinagawa ng St. Luke's, negatibo po ang ating Pangulo sa paggamit ng illegal na droga. Ikatlo, nabigo si PBBM na ibeto ang mga labag sa konstitusyon na unprogrammed appropriations from 2023 to 2026. Pagsalungat ni Stephen Lee, basahin natin, hindi otomatikong labag sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations. Pinahihintulutan ang mga ito sa umiiral na praktika sa budget at nakadepende sa mga kondisyong pisikal. Ang hindi o kondisyong piskal, ang hindi pagkakasundo sa mga polisiya o usapin ng transparency ay hindi katumbas ng paglabag sa konstitusyon at wala rin pa siya ang Korte Suprema na nagsasabing labag sa konstitusyon ang mga naging aksyon ni PBBM. Simply stated mga tol, kapag hindi binito ng Pangulo ang isang batas, hindi po ibig sabihin nun na siya po ay lumabag na sa konstitusyon. No? Unang-una, tandaan natin, ang lumilikha po ng batas ay ang mga mambabatas. Kapag labag po sa konstitusyon ang isang batas, eventually, yan po ay inaakyat sa Korte Suprema at idinedeklara ng Korte Suprema na ito ay paglabag sa saligang batas. Meron bang pananagutan ng Pangulo doon? Wala kung hindi ito binito ng Pangulo. Pinakamaganda example yan, yung mga umiiral na batas sa atin. Total, pinag-uusapan natin ng illegal drugs. Ayon sa Section 36
ng Dangerous Drugs Act of 2002. Sa paragraph F and G nito, kung hindi ako nagkakamali, or G and H, kung saan nire-require mandatorily ang mga elected public officials na mag-undergo ng drug test. Sabi ng Korte Suprema, ito ay unconstitutional o hindi tama ayon sa saligang batas. Binito ba yon ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo? Hindi. May pananagutan ba doon si Gloria Macapagal-Arroyo dahil hindi niya binito yung batas na yon? Wala. Pero ano ang sinabi ng Korte Suprema? Yan ay unconstitutional at hindi pwedeng maging batas. Kaya ang mga umiiral na panuntunan ngayon, hindi requirement sa mga kandidato ang magpa-drug test. Diba? Ganun lang naman kasimple yan mga tol. Tapos sasabihin nitong abogado na nagre-reklamo kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi binito ng Pangulo, betrayal of public trust na yon o kaya culpable violation of the Constitution na yon. Anak ng teteng na yan, dapat sa abogado na ito, mag-concentrate na lang sa pagbabanda, maging bokalista. Ganito kasimple mga tol Kapag ka DDS talaga, kahit anong galing, kahit anong talino, o kahit anong galing sa pag-i-Ingles, katulad ng naririnig po natin dito, akala mo napaka-convincing magsalita, pero sa totoo lang nagiging tama. No? O ituloy po natin ang pagbabasa dito po kay Stephen Lee. Ika-4, nakikinabang si PBBM sa mga kickback at mga ghost flood control project. Pagsalungat, walang ebidensya na personal na tumanggap si PBBM ng mga kickback. Ang mga investigasyon at kaso ay nakatuon sa mga mambabatas, kontratista at lokal na opisyal. Sa katunayan, iniutos ng Pangulo ang mga audit, pagpris ng pondo at pagsasampa ng kaso na sumasalungat sa mga paratang ng personal na pakinabang. O baka sabihin nila, hindi mo naman binanggit dyan yung akusasyon nitong sino ba yung huling lumabas na nagsasabi? Saldico. Kasi sabi ni Saldico, nakikinabang daw ang ating Pangulo. Ang problema, paano mo paniniwalaan at paano nyo magagamit sa impeachment complaint na ito, yung reklamo na yon na sinasabi nyong tumatanggap ng kickback si Pangulo, kung yung mismong taong nag-aakusa ayaw bumalik dito sa Pilipinas at ayaw panumpaan ang kanyang mga sinasabi. Hindi pa pwedeng sabi lamang ni Saldico, hindi pa pwedeng sabi lamang ni Orly Gutesa, na ngayon na hindi na po natin malaman kung nasaan. Ewan ko kung lalabas ngayon sa hearing ng Senado. Ika-5, lumikha si PBBM ng ICI upang protektahan ang mga tiwaling kaalyado. Pagsalungat, ang ICI ay nilikha bilang mekanismo ng investigasyon at pananagutan, hindi bilang panangga. Nagrekomenda ito ng mga kaso at sumuporta sa mga investigasyon hinggil sa katiwalian sa infrastruktura. Walang ebidensyang nagpapakitang ginamit ito upang hadlangan ang prosekusyon o protektahan ng mga kaalyadong politikal. In fact, ang dami nga sa mga nasampahan ng kaso ng ICI, kaalyado pa ng gobyernong ito Di ba? Tapos sasabihin ninyo, ang ICI nilikha para protektahan ng mga kaalyado ng ating Pangulo. Pero syempre, ang official statement ng Malacanang tungkol po sa isinampang impeachment na yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay ito po. Basahin natin. The FALAS recognizes that the filing of complaint is part of the democratic process provided for under our Constitution. We respect this process and trust that Congress, also a co-equal branch of the government, will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. The President fully upholds the Constitution and remains confident in the strength of our democratic institutions. While these processes takes their course, the President will continue to govern, ensuring that public services remain uninterrupted and that the work of government stays focused on improving the lives of our people. Our institutions are strong, our processes are clear, and the administration remains committed to stability, accountability, and the betterment of every Filipino. Sa madaling pangunawa, welcome ito. Tinatanggap ito ng Malacanang at ng ating Pangulo bilang parte ng demokratikong proseso. Pero hindi po magpapatinag ang ating Pangulo sa kanyang patuloy na pagsisilbi sa taong bayan at sa bansa at hindi makakapigil itong impeachment complaint na ito para gawin niya kung ano ang tama at nararapat. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Patuloy po nating tutukan ang nangyayaring hearing sa
Blue Ribbon Committee. Naka-live tayo sa Top 1 Live Vlogs sa isa po nating YouTube channel. And magkita-kita po tayo sa ibang pagkakataon ha. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating Pangulo at sa ating gobyerno. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.